What's up mga pre? So magandang hapon sa inyo. So ngayon ay share ko lang sa inyo itong aking naging experience dito sa ating TMX Gawa nung yung ating brake ay sagad na. Pero nung nagpapalit ako ng gulong kasi napansin ko yung brake ko ay hindi pa naman pudpud. So malalim na siya pagka nagpepreno ako. Pero yung kanyang brake pad ay makapal pa. So, gagawan lang natin ng paraan para ituro ko din sa inyo kung paano. Kasi para nasa ganun, hindi naman masayang agad yung brake pad na binili natin dahil meron pa naman, medyo makapal pa naman. At magagawan pa naman ng paraan para magamit natin yung brake pad na yon. So, bago tayo bumili ng panibagong brake pad, subukan muna nating remedyohan para na sa ganun, hindi naman sayang yung 50% nung kapal ng brake pad na meron tayo ngayon. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin tong tornilyo, i-adjust natin tong pinaka lever niya para mag-brake. So luluwagan lang muna natin tong brake niya at saka tatanggalin natin yung tornilyo dun sa may taas, yung tinuro ko kanina. Kasi sayang meron pa siyang konting, actually hindi siya konti, medyo makapal pa talaga siya nung sinilip ko. Kaya lang malalim na talaga yung brake niya. So hindi mo na siya madiin dun sa mismong pinaka-hub niya. Hindi mo na siya hindi na siya umaabot dun. So yan, tatanggalin natin 'to. So dahil natanggal na natin siya, luluwagan muna natin 'to. Itong tornilyo dito. Tsaka natin uhugutin. Yung iba, guys, pagka nagpapakabit kayo ng preno sa mga motor shop, ganun. Minsan kasi nakikita nyo, ang kapal pa naman, no. Ang kapal pa naman ng brake ko pero ayaw na, sagad na, no. Kasi nga, yung, itong mismong ina-adjust ko na yan. Yan kasi din yung, naging problema eh. Pagka medyo malalim yung pagkakakabit dyan, pagka binibrake natin siya, hindi niya na napapaabot dun sa hub yung brake pad. Kaya ito, i-adjust lang natin yan. Tapos, okay na ulit yung brake natin. Masasagad na natin yan doon. So, yan yung tornilyo na tatanggalin mo. Tapos, iyang bakal na yan, i-adjust lang natin yan. Paangat. So, kung yung dati, medyo hindi umaabot. So, yan, possible. Pag in-adjust natin, naabot na yan. So, yan lang. Ngayon, pagka halimbawa, na ubos na ulit yan, syempre, pagka bumili ka ng bagong brake, makapal na yan. So, i-adjust mo na lang ulit. Medyo ibaba mo, laliman mo lang ng konti. Ibaba mo. Para bumalik siya sa normal. Kasi minsan, pag nagpapakabit tayo sa shop, di na rin natin napapansin yan eh. So, akala natin, ubos na. Kailangan ng palitan. Pero meron pa naman siyang konti, no? Makapal pa talaga. So, ayan, medyo mahirap lang yan ikabit sa una. Kasi madumi. Dahil na-stuck siya. So, ang gawin nyo, linisan nyo lang muna yan. Para matanggal yung mga namuong grasa. Kasi 3 taon ko nang ginamit yan. At ngayon ko lang yan in-adjust. Dahil nga, ngayon lang din naman naubos yung ngayon lang din naman siya nabuksan. No? Ngayon ko lang siya i-adjust. At hindi ko pa malalaman yon kung hindi ako nagpalit ng interior. Kasi naplatan ako. Sa pagtingin ko sa brake pad, medyo makapal pa. At doon ko nga napansin na hindi pa naman palitin. Pero bakit malalim na yung brake. At sagad na yung adjustan. So, ito lang yung gagawin muna natin dyan para syempre sulit natin yung natitirang brake pad. So, mahigpit talaga yung brake natin kasi dami ng grasa na nabuo. So, kailangan lang natin muna isprayan ng pangtanggal ng mga dumi. So, para tsaka malinis na rin yung loob. Medyo lumambot na rin yung
pag brake niya. Kasi pagka matigas yan, hindi bumabalik kadalasan eh. So, try natin kung okay na. So, ayan. Medyo lumambot siya, no? Tapos, kumakapit na kagad yung brake niya. Konting piga pa lang. Konting baba pa lang. Kumakapit na yung brake. So, okay na yan. At yan ay magiging ano natin. So, yan. Check natin kung sakto na. Kung okay na yung adjust natin. Para sa ganun, magamit na natin yung brake pad. No, hindi na tayo bibili muna. So, mag-iipon muna tayo ng pambili. Para pag naubos siya. Pero yung isang buo niyan, sabihin natin 50% yung nagamit natin dun sa brake. Almost 3 years ko yung ginamit, yung stock na brake na yan. So, dahil meron pang natira, baka abutin pa nga ng ano yan, medyo taon, di ba? Pero hindi na natin papabutin, mag-ipon lang tayo ng pambili ng original na brake para matagal din siya. Mas maganda kasi pag medyo branded yung brake compare dun sa mga local. Kasi pag local yung brake, saglit lang, nadudurog na, tapos ang pangit doon, pag nababasa, kumakapit, lalo na yung mga mura sa Lazada. Pag nababasa siya, kumakapit yung brake, hindi bumabalik. So, delikado yun, guys. So, check natin kung, ayan. In-adjust ko siya kasi medyo hindi ko mapasok yung pinakalock niya dito sa brake niya. Medyo nasarapan tayo sa adjust, no. Sumobra naman tayo ng konti. Pero ito, sure ball na to. Konting brake lang natin, tapak natin sa rear brake, kagat-kagat yung brake niyan. Para tayo nagpalit ng bago. Stop ko na. So, ayan o guys. So, konti lang yung ano natin, nakain na tornilyo. So, may sasagad pa yan. Pagka naubos, pwede pa natin siyang higpitan ulit. I-adjust yung brake. So, yun no guys. Kahit pa paano, malaking tulong yan sa atin, medyo nagtitipid. Lalo sa mga biglang naubusan ng brake. At wala pa namang budget para makabili ng bagong brake. Yan muna yung magiging ano natin, kumbaga panandalian na sagot, no, dun sa ating problema. Konting konting adjust lang. Hindi natin kailangan gumastos. So, yun lang guys, at hopefully may natutunan kayo kahit konti dito sa ating video. Salamat!